Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino IC. So ngayong araw, nag-update naman tayo about naman ito sa politikin natin, ano? So ang video ito ay mula kay The News Board. So meron itong pamagat na kakapasok lang, malaking gulo. So, grabe, PBBM Duterte nagdeklara na. Pacquiao, binira ang nangyari. So ano kaya ito, men? So yun yung aalamin natin, ano? So bago natin simulan, The News Board, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa na yung China. Again, ang pamagat ng video ito. Kakapasok lang, malaking gulo to. Grabe, PBBM Duterte nagdeklara na. Pacquiao, binira ang nangyari. So ano kaya yung binira ni Pacquiao? Ano? So again, The News Board, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Start! Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Malaking gulo sa pagitan ng Senado at Kongreso at Pacquiao, pabor na sipain sa pwesto si VP Sara matapos... Nako, Pacquiao, marami na naman magagalit sa'yo niyan. Okay lang. Ano ka naman pambansang kamao ka naman tapos 8th Division World Champion ka, so magsuntukan na lang kayo ng mga magagalit sa'yo, ano? Ipakita ng Kongreso ang majority support kay Pangulong Marcos dahil sa pagbabanta ni Vice Presidente Abay Heto at tinuldukan ni Senate President Escudero ang usapin sa impeachment. Tila mahirap at imposible nga naman labanan ng katiwalian, pagnanakaw at korupsyon, subalit para sa akin, pwede pa rin natin itong bawasan, gawing mas mahirap para sa kanila at tiyakin na sino man ang lalabag sa simple at napakaliwanag na batas na ito ay mapapanagot at mapaparusahan. Buwelta naman ng mga... Dapat kasi yung... di ba? Binitay, di ba? Duterte, magsaya na ang Kongreso dahil 8 boto lang ang kailangan na hindi papabor sa impeachment ay tuloy ang ligaya ng mga Duterte. Kaya naman ayon sa isang suspended attorney at solid supporter ni VP Sara, PBBM supporters, mga iyakin. Tama, patunayan natin yan. Pareha lang naman sigurong iyakin lahat ng supporter, men. Kahit sa ang supporter, iiyak kapag aangat yung kabila. Parang ganun. Malabo sa inyo nga. Nung time ni Kibuloy, nagsisiiyak nga kayo, di ba? Every day. Ang mga kongresista, wala silang choice kung yan po ang kagustuhan ng speaker at ni presidente. Kasi natatakot sila na pag wala sila sa administrasyon, anong lakas nila, anong pera nila, nakikinabang. Ganyan din naman nangyari sa panahon ni Duterte. Ganyan, I think ganyan nagpa-function yung Pilipinas. Kung sino yung administration, sila talaga yung malakas. Ganyan din yung nangyari sa panahon ni Duterte. Kaya nga, di ba, ngayon, question ni Bato yung mga kasamahan nila sa war on drugs. Nasa na yung sumusuporta dati? Di ba? Kasi nagulat kayo, sobrang daming sumusuporta dati, tapos ngayon, kumonti na naman. Alangan, hindi sila susuporta dati, pag-iinitan sila. Yun nga yung nakakapangit na, di ba? Sa politika sa Pilipinas. Kasi, syempre, may kapangyarihan talaga yung yung admin. Di ba? To the point na kahit mga mali, wala, hindi natin sila pwedeng doon, like, sila lang din sa loob, takot din sa isa't isa, di ba? Or maraming takot na mag-oppose. Ang sila, they don't want to be removed from the sa mga, kumbaga, malayo sa kaban. Impeached na daw si Sara pag pumasa sa Congress. Yes, because the impeachment is what happens in Congress. Conviction na lang sa Senate daw para pumasa. Kasi conviction will mean the removal from office. Pag impeached, it only means that there is sufficient evidence for it to go to trial. Buwelta naman ng isang political analyst, abay magsaya na din ang mga alipores ni Duterte sa Senado dahil bandang huli baka 3 na lang ang matitira sa kanila dahil nga mas marami ang re-electionist ngayon sa Senado. Abay matakot na sila sa mga distrito ng mga congressman kung saan ang majority ng support. Di ba? Ganyan. Para sa akin nga, halos lahat ng politiko talaga. Same lang din ng mga ay sa ating Pangulo. Ikaw ay politiko, hindi ka bumoto for impeachment. May magagalit sa'yo. Yung magagalit pa sa'yo ay mas maliit dun sa tutol sa impeachment. Definitely na kailangan ipaalala sa kanila. No?
na habang kinakalculate nyo na baka mawalan kayo ng 15% to 20%, baka mas malaki yung mawala sa inyo, 80%. Kung yan ay mawala pa, na balak, sigurado ko, natanggalin, kung babalik ang mga Duterte, ay imagine mo, sa bagay, inamin naman nila na dadalhin nila tayo sa impyerno. Pero medyo, ayoko masunog eh. Ikaw ba gusto mo masunog? Medyo historic yung moment natin eh. Hinihingi sa atin kung tayo ay tatayo, no? Para sa tama. Question lang guys, pwede pa bang tumakbo si Rodrigo Duterte? Comment nga kayo sa baba. Let me know in the comment section. O tayo ay susuporta sa kasamaan. No? Yun yung nakatayo sa atin ngayon. Samantala, nagbigay naman ng matinding suporta si Pacquiao sa ating kababayan na dapat nang ma-impeach si BP Sara para bigyang linaw kung nasaan na nga ba ang pondo ng bayan. Panindigan na lang ninyo ang paninira ninyo. Hindi naman pwede na porke politiko, pwede mo Akala ko magsasalita po si Pacquiao pero grabe si Pacquiao tinapangan. ang akusahan ng lahat ng krimen at kasinungalingan tapos wala ka ring pananagutan? Ano ka? Siniswerte? We will do everything to make sure that you are brought to your senses and punished for your abuses and wanton disregard of the laws that safeguard everyone. I rise today Lagot. on a matter of personal and collective privilege. My subject, the trolls and our adventures with them. Personal as I am their victim. Collective as we have all been victims in one way or the other. The only thing necessary for evil to triumph is that good men do nothing. Thus says Edmund Burke. Republic Act number 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012 was enacted 12 years ago. Some of the more important provisions of the law Actually, sobrang daming tatamaan niya na kasi syempre si Barbers din kasi binibira din kasi siya ng di ba? Ng mga I think vlogger ata yung pinapatamaan niya diyan or whatsoever. So I think yun parang gagamitin niya yung cyber libel. Tama ba? Correct me if I'm wrong na lang. specifically Section 9, mandated that the National Bureau of Investigation, the Philippine National NBI. Police, as well as the Department of Justice, PNP. to implement the provisions of the law. And Section 10 gave them the powers for this purpose. Section 26 of the same law created the Cybercrime Investigation and Coordinating Center, or the CICC, under the Office of the President, for the same purpose and enumerated its powers and functions under Section 27. Alas, despite these provisions, Madam Speaker, cybercrimes are committed every single minute, unabated and seemingly unstoppable. The lack of visible active prevention, intervention, suppression, and prosecution of the perpetrators is felt by the aggrieved citizenry. Despite the powers given to these agencies, Madam Speaker, criminals are having a heyday every day in the web. We seem to be helpless. To state the obvious, Madam Speaker, dozens or hundreds, if not thousands of trolls, probably paid by pogo and drug money, relentlessly attack personalities with total impunity. This has been Pati din yung Pogo, sobrang laking perwisyo din yan sa bansa natin. Men. happening for years without let up, Madam Speaker. They get away with it. That is why they continue to thrive. It is a business that has become so profitable without having to pay taxes, no liability, and with the pleasure of being able to ruin reputations of people without having to worry about getting caught and punished. The ultimate Grabe. goal of the trolls, Madam Speaker, is to create chaos and disorder by sowing false information, confusion, fear, and slander their subjects. We must not let them win. Law and order must be preserved to ensure Sobrang subjective din yung word na trolls kasi I think magkabilang panig na merong mga trolls. Diba? peace and stability in our society. Trolling is the means to destroy this peace and create chaos. These trolls get paid, and we all know that. The sheer number of trolls and the amount of false information that they flood the web with will give you an idea on the value or amount of money needed to pay them. Who is the innocent person who is bound to benefit from their trolling? Will this innocent person disburse enormous amount of money and laugh out loud at the false information being disseminated? Obviously, Madam Speaker, the ones funding these malicious campaigns are the ones hurting the most. They are also the ones who have the vast financial resources to pay these trolls. And who could they be? One thing is for sure, Madam Speaker, the money involved is staggering, which can only probably come from illegal pogos and drug syndicates operating in the country. Madaling Diyos ko po, lagot kayo. Hahabulin kayo ni Barbers min. ubusin ang hindi pinaghihirapan, ika nga. I rise to represent the aggrieved parties which include Agree ako doon na madaling ubusin ang hindi pinaghihirapan. Same as lang din yung mga pinanalo mo sa sugal, sa loto. 'Di ba? Parang gano'n naman 'yun kasi ang ibig sabihin ata niyan is yung the way mo kasi ng paggastos ng pera na napanulunan mo lang sa mga sugal or sa whatsoever na hindi mo talaga pinagpawisan totally is hindi ka manghihinayang ba. Like for example, meron kang 100,000.
yung 80,000 nun, kahit ibili mo yun ng isang iPhone bagsakan, kasi kinita mo nga lang yung kwarta yung perang yun in just one day or in just short amount of time, of course, hindi ka manghihinayang doon. Unlike kung meron kang 100,000 na ipon sa loob ng isang taon, manghihinayang ka talagang gastusin yun in isang bagsakan, di ba? So, parang, I think yun yung pinupunto niya doon. no less than the president, government officials, including myself, and ordinary citizens who have been victims of these cybercrimes. I call to action all our agencies in charge of investigating these crimes to be more active and make their presence felt so that our people may be protected by the civil servants who draw salaries from their taxes. Do not be passive and wait for complaints to be filed before you act on the obvious transgressions of the law. I am filing my complaint here now, Madam Speaker, and I hope everybody's listening. We have been targets of these possibly pogo and drug money-sponsored trolls and bloggers. I was just watching in the sidelines, waiting for some action from the PNP, the NBI, and the CICC. But I waited too long, Madam Speaker. I hope I'm not waiting in vain. Today, I am telling every peace-loving, truth-believing, and God-fearing good men and women of this country, let us not allow evil to triumph. Let us do everything for good to always reign on this land. To all you trolls and malicious vloggers, let me say this. Ala, to all you trolls and malicious bloggers, ito na, makinig ang lahat. It is all right to criticize us politicians. Kasama po sa trabaho at sa hazards ng public service yan. Pwede nyo kaming i-criticize hanggang magsawa kayo. Because we cannot be onion skin. You can criticize us all you want, as long as your criticisms are anchored on the discharge of our official duties and functions. But when you cross the line, Madam Speaker, and impute malice on what we do and attack our persons, you cease to be protected by your constitutional rights. Yan nga din yung yan nga din yung kinapangit eh. Kasi sige, sabihin na natin, given na parang sobrang laki talaga ng galit ng kabila dito sa ginagawa ng Quadcom ngayon. 'Di ba? Kasi siguro ganyan, meron silang mga beliefs kasi syempre yun nga idol nga nila or sinusuportahan nga nila, sinasamba nila yung taong yun na nasa kabila. Lahat na ng ihahain ngayon ng Quadcom, zero. Wala silang paniniwalaan kahit isa dyan. 'Di ba? Ang problema lang daw kasi dito, sabi ni Barbers, I think yung pinupunto niya dito, yung to the point na parang halos lahat na lang ng sasabihin nila, like kahit meron ng mga ebidensya, kahit obvious na tagilid talaga sila, ginagawan pa rin nila ng paraan para, i-invalidate yun. Kahit valid naman talaga yun. 'Di ba? Yun nga, sabi niya, okay lang naman mag-criticize ka, pero dapat siguraduhin mo rin na yung kini-criticize mo is ikaw yung nasa tamang side. 'Di ba? Hindi yung puro Even the Supreme Court ruled that when your statements are done with malice, you are liable under the law. Yun. Panindigan na lang ninyo ang paninira ninyo. Hindi naman pwede na pote politiko, pwede mo nang akusahan ng lahat ng krimen at kasinungalingan, tapos wala ka rin pananagutan. Ano ka? Siniswerte? Tama. Matapang kang manira. Matapang kang mangutya. Tapos ayaw mong sumagot. Paano kung halimbawa kami naman ang magsabi na ang pangit mo, o ang baho ng hininga mo, o iniwan ka ng Yun. Yan, direct talaga yan. Bawal talaga yan. na kasama mo na napakaputi kasi ang itim-itim mo at ang liit-liit ng tenga mo. O wala ka naman kwentang abogado. Puro ka lang media at pasikat sa media, pero sa korte, ulata ka naman. Kita nyo? Paninirang puri na ang ginagawa ninyo. Hindi na yan protektado ng mga batas. Ang batas ay para sa lahat. Hindi lang para sa iilan. Kung may nalalaman kayo na freedom of speech, wala naman pong freedom to defame, freedom to insult, or freedom to slander. Lahat ng freedom. Yan dapat yung inaaral nila. Kaya minsan kapag iniisip ko ba, ang hirap na parang kapag kasi nagfa-fandom kami, like meron kang isang politiko talaga na sinasamba. Magiging magiging bias ka eh. 'Di ba? Like aabot ka talaga sa punto na lahat ng kakanasa sinusuportahan ko. Wala kayo sa akin, mumurahin ko kayo. Ganun ba? Which is pangit na siya kasi kahit mali na yung pinaglalaban mo pa rin para lang mag-stick ka lang sa tao na, kaya nga dati supporter talaga ako ng Duterte admin. Pero nung, lumabas yung sa West Philippines sa Pogo, medyo ako ba na, ay grabe pala yung mga nangyari dati. At karapatan ay hindi po absolute o walang katapusan. Kahit nga ang pinakauna at pinaka-importanting right to life
at liberty ay pwedeng alisin ng Estado upang pangalagaan ang buong lipunan at ang mga mamamayan nito. You may be imprisoned or executed upang panagutan ang mga kasalanan sa lipunan. No, Madam Speaker, enough is enough. We will not stand idly by anymore and allow your evil to triumph. We will do everything Yun. to make sure that you are brought to your senses and punished for your abuses and wanton Wala na, galit na galit na. Gina si Barbers, man. disregard of the laws that safeguard everyone equally. In closing, Madam Speaker, I would like to extend my regards to all the trolls and the malicious vloggers out there and wish them the best of luck as they journey into another dimension called reality. Thank you, Madam Speaker. Hala. Mahirap yan. So, yun lang naman. Mga kanoisis, so kayo masasabi niyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Ano? So, again, the news board, supportahan yan. Tapos, syempre, bago niyo iwan yung channel natin, huwag niyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Philippine IC. So, like, comment, share, subscribe. Ano? So, yun. Ginigigil niyo si Barbers, men. So, yun na, nagsalita na siya. Tama naman yun, men. Hindi naman sa pagiging ano natin dito, ano. Tama naman yun na parang, sige, given na meron tayong freedom of speech. Pero, syempre, walang batas na nagsasaad na free insult, di ba, mga free paninira or whatsoever. Kasi, syempre, paano naging ano yun? Paano siya naging, tawag dyan? Paano siya naging okay? Di ba? Na atakihin mo yung tao sa gamit pang-iinsulto. Kasi dapat kasi men, kapag ka nagkikriticize ka sa tao, doon ka mag-i-stick mismo sa issue, sa punto, or sa whatsoever. Diba? Tapos syempre, wag mong i-close yung mind mo. Wag mong i-close yung mind mo na parang ganyan, ganto, ganyan, ganto. Same nung nangyari kay Kibuloy. 'Di ba dati kay Kibuloy, may mga haters si Kibuloy. Ngayon, since meron mga supporter sila ng Duterte administration. Ngayon, dahil magkakampi or magkaibigan si Duterte at si Kibuloy, pinoprotect nila ngayon si Kibuloy. Which is dati naman, kinikriticize nila si Kibuloy na kesyo ganyan, kulto ka or whatsoever, peki ka or whatsoever. Pero nung kakampi na sila ni Duterte, bigla na nila kinampihan si Kibuloy. Which is nakita na nila dati, yung mga pangit na pinagagagawa ni Kibuloy. Kinalimutan nila yon nung naging kakampi ni Duterte si Kibuloy. Kaya nung time na huhulihin si Kibuloy, wala tayong nagawa doon or wala na silang ibang ginawa kundi ipagtanggol si Kibuloy kahit na alam naman na nila na mali nga si Kibuloy. Sobrang daming ebidensya na makapagpaturo na mali nga si Kibuloy. Di ba? Nagsilitawan yung mga witness. Anong pinagsasabi nila? Wala, fake yung witness na yan. Gawa-gawa yung witness na yan. Biglang ganun. May ebidensya na nga. Ganyan sila eh. Ini-invalidate nila yung mga obvious na mga ebidensya. Which is dapat hindi. Kasi yun nga, meron ng ebidensya, di ba? So, ano ba yung justice para sa inyo? Sa inyo mismo? Or dapat sa inyo lang pumanig 100%? Di ba ang pangit ng ganun? Diba? May ano-ano pa na no one is above the law. Pero kayo, nung time ni Kibuloy, nung time na pumuga si Kibuloy, ayun na nagtago-tago na wanted, pinoprotektahan nyo pa. Di ba? Dapat kung hindi kayo talaga bias, dati pa lang sinuko nyo na si Kibuloy. Kayo mismo nananawagan din na, Kibuloy, sumuko ka na. Kung wala ka naman palang kasalanan, sumuko ka na. Yan yung pinupunto ni Barbers na okay lang naman mag-criticize pero wag kayong maging bias or wag na kayong lumampas sa wag kayong lumampas sa linya. Criticize nyo lang yung mga part na yan. Pero kapag meron na kaming tawag dyan, inilalagay na ebidensya, wag nyo kaming sabihin, ay, fake news. Uy, gawa-gawa lang yan. Uy, bayaran yan, no? So, paano malulutas ngayon yan? Diba? Sobrang napakapangit ng mindset talaga, men. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan na natin yan sa comment section. So, again, the News Board, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC.